So guys, good morning, good morning, good morning. So kumusta kayong lahat? Guys, maaga pa ako pumasok. Dito na ako nakaupo. Ayan guys, naka-duty ako guys. So ayan. So guys, ang topic natin ngayon ay ano bang trabaho ng isang gwardiya? So trabaho ng isang guard ay una-una pagdating mag-assume ng logbook. Kailangan i-check kung kumpleto ba binigay sa iyo, iniwan na items, mga importanteng bagay na kailangan ilagbok. Then wag mong paalisin yung ka-59 mo kapag hindi ka patapos mag-check at saka hindi patapos mag-turnover o assume. Tapos kailangan siyang mag-login, yung papalitan mo siyang mag-login sa iyo. Tapos ikaw ang mag-log out sa kanya. Then guys, pagkatapos mo accept o turnover, kailangan guys properly. Tapos pagkatapos nun guys, kayo ay mag-usap ano bang dapat pag-uusapan para maayos yung trabaho nyo. Ganyan guys, mga professional na guard, usap muna bago umalis, bago yan guys. Tapos kailangan yung pinag-usapan nyo yung part sa trabaho, alam nyo rin sa officer nyo, basta hindi lang private, sariling buhay nyo. Yun guys. Tapos guys, kapag ikaw na nasa post, kailangan palaging alerto guys. Remember palagi sa yung 11GO guys. Example na lang natin number 2. So guys, sabi na number 2, to walk in an alert manner during his tour of duty. Observe everything with insight and of hearing. Guys. So guys, yan guys. Example lang yan guys. Kailangan tayong mga guard sa ulado natin yan guys. Kasi sa DDO na yan, marami tayong makukuha dyan. Marami tayong matutunan, part of duty natin. Guys, bilang isang security guard, kahit na masama na loob mo, inaaway ka pa ng mga matitigas na ulo na kliyente o homeowners man, panatilihin natin magkumbaba guys. Matalim tayo magsalita, matik yan. Kaya nga lang ba guys, kailangan hindi umabot sa hamunan, hindi maabot sa bunutan ng baril. Kapag binunutan ka, di go na, buhay mo kukunin diba? Pero kung kaya pa pag-usapan mo na, kasi mahirap magkaroon ng gulo guys. So, tapos iwasan natin yung ka-59 natin na hawayin. So, kung gumagawa naman yung 59 nyo ng tama, huwag nyo pag-iinitan guys. Isipin nyo kung anong tama sa mali. Hindi nga yung kasalanan mo na ikaw pa yung galit. Hindi ganun guys. Sa pupuntahan mo yung ka-59 mo para awayin mo, hindi pwede yun guys. Labag sa batas yun. Ikaw pumunta doon sa kanya, pwede kanyang barilin guys anytime. Kaya nga lang, hindi pwede ganun. Pag-uusapan nyo. So kung may sama na loob, huwag mo na muna pansinin, papalamigin mo na. Tsaka kung sino may mali, siya ang lumapit. Yun guys. So wala na tayo pinapatamaan dito guys. Sa atin yung tama lang. Tapos guys, sumunod sa utos ng OIC nyo, officer nyo o SIC ba. Pero kung alam nyo naman mali guys, huwag nyo naman sundin kasi may iba talaga loko-loko guys. Tandaan nyo palagi, ang nagtatrabaho ng matino, nagtatrabaho ng tama, sumusunod sa rules, kahit anong paninira ng kapwa mo, tao, gwardiya man o ano nasa tapaligid, ay makikita sa gawa mo yan guys. Kasi yung trabaho ng guard ay palaging alerto, hindi pwede na palantoy-lantoy guys. Kasi gwardiya tayo ang mag-maintain ng peace and order, and then observe the perimeter, maximum tolerance palagi guys, and then implement the rules para sa kapayapaan ng lahat. Pero kung may manggulo naman guys, andyan naman yung barangay guys sa police. Kailangan alamin mo kung saan banda ang police station, and then kunin mo yung number. Saka yung bombero rin ganon, kunin mo rin yung number. Basta part of crime, and then yan guys, kailangan alamin mo yan. And then guys, huwag panatilihin yung
ugaling, alam mo yung ano guys, kahit na mali pinanindigan pa, hindi yun guys eh. Kailangan gawin natin yung karapat-dapat guys. Kung tayo ay gwardiya, kailangan malakas tayo magsalita. Sa radyo, lalo na sa radyo, para magkaunawaan kayo ng sinasabi na nakikinig sa yung sinasabi. Ayan guys, di pwede na parantulantoy guys yung mahina ang boses. Tapos kapag pinuna ka, magagalit ka. Hindi ganun yun guys, mali yun guys. So sa atin dito guys, kailangan magkaunawaan. Saka wag nyo pag-iinitan yung tao na wala namang kasalanan sa inyo guys. Wag kayo gumagawa ng kwento na hindi naman tama. Kasi guys, kapag ang tao ay nagtitimpi guys, kapag napuno yan, ewan ko lang sa inyo, hindi ko alam guys, wala akong alam dyan. Pero yan, advice ko sa inyo guys, magpakumbaba lagi, palaging ingatan yung bunganga, mag-isip muna bago magsalita. So guys, sa akin guys, ayan guys, ang OIC ko umuwi na. Ayan guys, so mga officer, kayo rin ang manguna sa mga guard nyo, kasi sila ang tauhan nyo, sila ang makakatulong din sa inyo. So kailangan bigyan nyo rin sila ng importansya guys, kasi sila naman yung kayo lang naman magtutulungan guys. So gawin ang tama, sundin ang batas, ano ang pinapatupad ng susya nung panahon na nag-aral kayo. So ayan guys, advice ko sa inyo, palaging matino sa trabaho, gawin ang karapat-dapat guys. Bago ka umuwi, mag-turnover ka ng maayos guys. Wag yung ganun-ganun lang, kasi kapag magka-problema ay dalawa rin kayo mananagot dyan. Ayan guys, ang sinasabi ko sa karamihan. So guys, hanggang dito na lang. So palaging alerto, continue your duties and responsibilities, and then observe the perimeter guys. Kung may mga bisita, ayusin natin, kiusapan natin maayos. Ayan guys, so gawin natin ang tama para sa ikabuti, kaunlad ng lahat. So guys, maraming salamat and God bless.